nakakagulat kasi napakadami at ang lalaki pa. Sa isang barangay sa Samar, may mga ingay daw na kapitbahay. Living rent-free ng araw ang mga ito. At kung minsan, hindi pa rin maiwasang makaperwisyo. Sabi nga ng tiga rito na medyo matagal na daw itong paniki na ito na naninirahan sa puno. Tingnan nyo naman guys, kung gaano ito kalalaki. Paano nga ba namumuhay ang mga residente kasama mga kapitbahay nilang paniki? Ang talk of the town ng mga paniki na ispatan daw sa Yabong, Samar. Pinuntahan ko nga dito yung mismong puno. Kuha ito ng turistang si Lol Rich nang mapadaan siya sa barangay Maligaya. Naging maligaya rin kaya siya nung nakita mga ito? Yung una ko naging reaksyon talaga, nakakagulat kasi napakadami at ang lalaki pa. Kaya na-curious sa talaga ako. Sa pagtataya ni Dolrich, may more than 200 na paniki daw ang makikita sa lugar. Sa unang tingin nga parang mga ibon lang. Pero kapag nilapitan mo nga ito, mga naglalakihang paniki po pala ito nagsisiliparan. Nakita ko nga dito yung ilang mga paniki na kasing lalaki ng mga pusa. Isang higanting paniki yan, nakasalubong nyo. Oo. Pag nakasalubong nyo, anong gusto nyo sabihin sa kanya? Ay, lumayan ka sa akin! Kasama si Dolrich, binisita namin ang tirahan ng mga paniki sa barangay Maligaya. At ayun, naabutan namin silang nagpapahinga. Pag madaling araw, mga 4 o'clock, maingay na sila. Pero maya-maya lang, ang mga kapitbahay nilang paniki biglang nagsiliparan. Ito ang twist. Hindi raw sila tulad ng ibang mga paniki. Yung wingspan niya, siguro mga 5 to 6 feet, tumitimbang ng less than 2 kilos. Natutulog yung baby ko, tapos pag nagsisiliparan sila, naingayan yung baby ko kaya nagigising siya. Hindi makatulog ng maayos. Pag nagsisiliparan kasi sila, dumudumi rin kasi kaya nakakaperwisyo rin yung dumi nila. Napupunta sa mga damit na sinampay. Kunting pagkakamali mo dyan, may ilagay sa peligro yung buhay mo. Ano naman kaya ang lasa nito? Sa resort na to sa Palawan, meron mga bisita na hindi naka-check-in pero malayang pag-alagala. May gulat factor din. Lalo na po nung first time na nakita namin. Kamangha-mangha at kahanga-hanga, pinusuan ang Sinero community sa interes ng online universe. Pero bakit nga ba nag-viral ang mga video ito? Samahan niyo akong himayin at alamin ang mga kwento sa likod ng mga viral video at trending topic dito lang sa Ang dami mong alam, Kuya Kim! Ang dami mong alam, Kuya Kim! At dapat kayo rin. Sa sobrang laki ng seashell na to, ginamit na ang seashell na to bilang mangkok. Kunting pagkakamali mo dyan, may ilagay sa peligro yung buhay mo. Ano naman kaya ang lasa nito? Pinakabilang daw sa welcoming committee sa isang resort sa Palawan ang mga pagala-galang reptile na ito. Teka, resort nga ba to o Jurassic Park? Sa resort na to sa Palawan, meron mga bisita na hindi naka-check-in pero malayang pag-alagala. Nung nakita ko yung mga bayawak, namangha ko kasi hindi ko akalain na ganun pala siya kalaki sa personal. May gulat factor din. Hindi na sila sa kuweba nakatira. Minsan, nasa likod bahay nyo lang sila. Gaya ng mga ito, makikita nakasabit ng patiwarik sa tuktok ng mga puno sa Samar. Isang tagpo na ikinamot ulo minsan ng residenteng si Mary Grace. Natutulog yung baby ko, tapos pag nagsisiliparan sila, naingayan yung baby ko kaya nagigising siya. Hindi makatulog ng maayos. Pag nagsisiliparan kasi sila, dumudumi rin kasi kaya nakakaperwisyo rin yung dumi nila. Napupunta sa mga damit na sinampay. Ayon sa mga opisyal ng Barangay Maligaya, matagal na raw ang mga paniki sa kanilang lugar. Siguro mga 15 years. Minsan palitan niya ng pisto, minsan doon sa may Purok 4, minsan dito sa may Purok 1. Ayon sa eksperto, ang mga ito'y posibleng isang uri ng paniki na tinatawag ding flying fox. Yung wingspan niya, siguro mga 5 to 6 feet, tumitimbang ng less than 2 kilos. Ang mga flying fox sa Pilipinas ay hindi talaga pamilya ng fox, kundi higanting paniki mula sa pamilyang Theropodidae. Tinawag itong flying fox dahil mukhang aso o maliit na fox.
Mahaba ang nguso, malalaki ang mga mata at makakapal ang balahibo. Dami mong alam, Kuya Kim! Ito ang twist. Hindi raw sila tulad ng ibang mga paniki. Most common na bats na nalalaman natin, nakarely sila sa echolocation. Ang mga flying fox, iba. Matalas ang kanilang mga mata at nakikita nila, especially sa gabi, dahil sila nocturnal. At nag-navigate sila using yung kanilang mga mata. Sa pakikipag-usap namin sa mga residente, ang reklamo nila sa paniki sa una lang naman daw. Dahil habang tumatagal, napapansin nilang hindi lang pala ito basta nakikitira. May nadudulot din pala ito kabutihan sa kanilang pamumuhay. Kakaliw sa tao. Palaging pumupunta dito yung mga turista. Marami yung nagbibidyo. May mahalagang papel din na ginagampanan ng mga paniki sa kalikasan. Sila kinikilala rin natin ng mga seed disperser. Sila pagka naghanap ng mga bunga, kinakain nila yan. At yung mga bunga, sometimes dinadala niya yan at nalalaglag. Doon tumutubo yung kanilang, should I say, mga bagong sibol na mga halaman at maaring maging puno eventually. Paano naman kaya namumuhay ang mga paniking ito sa kanilang lugar? Doon sa vicinity, yun ang pinakamalapit na roosting site na conducive para sa kanila, yung dami nila. At yung yung yabong ng mga branches, suitable para makakapit sila ng maigi. Dapat pangalagaan natin dahil kukunti na sila. At hindi dapat sinasaktan o basta-basta pinapatay. Dahil merong umiiral na batas na nagpoprotekta sa kanya. Kung may maghahunting dyan, sinusumbong namin doon sa nakakatas. Kaya dinar kung meron man nagpumupunta dyan. Sa huli, siguradong hindi lang ang mga residente ang masaya sa Barangay Maligaya. Pati ang mga kapitbahay nilang paniki. Ang dami mong alam, Kuya Kim. Sa halagang 50 pesos kada kilo, mabibili mo na raw ang higanti suso. Hindi mo madali makukuha yan eh. Kunting pagkakamali mo dyan, may ilagay sa peligro yung buhay mo. Pero kung may kakambal kang swerte, may chance rin daw na may laman pa itong perlas na umaabot sa milyong pisong halaga. Ito ang binga kung tawagin ng mga lokal. Dito sa Bantayan Island sa Cebu, makikitang suso na over sa laki, over sa bigat, at over sa dami ng gamit. Ang higanting sistine na ito'y tinatawag na binga ng mga Bicolano at Bisaya. Ayon sa National Museum of the Philippines, may haka-haka na ginamit ito bilang mangkok o bowl dahil sa lalim ng mga shell nito. Ang mga shell ng binga na-recover din sa burial site sa Northern Palawan, pero hindi pa malinaw kung ano ang purpose ng mga ito. Isang theory ay ginamit ng mga ito sa ritual nung sinaunang panahon. Dami mong alam, Kuya Kim! Wow! Dami mong alam, Kuya Kim! Ang mga turista at lokal sa Bantayan Island, simple lang ang pakay sa binga. Iluto at lantakan. Sarap! Pwedeng pakuluan o gawing kinilaw. Pero kung feeling extra, pwede rin daw gawing kaldereta. Pakukuluan muna ang mga binga para mas madaling matanggal ang laman nito. Parang karne ng baboy. Laluin konti. Patatas. Kung ano yung lasa ng kalderetang baboy, ganito rin yung kalderetang binga, mga kapatid. Sarap. Para siyang saang matamis-tamis na medyo alat-alat. Pag kinagat mo ay malambot, pero solid. Yummy, yummy! Matatagpuan ang binga sa Southeast Asia at Western Pacific. Ang isang piraso nito ay mahigit 1 kilo ang bigat. At ang pagkuha nito hindi biro at pwede pang maging buwis buhay dahil ang mga binga matatagpuan sa malalim na parte ng dagat. Kaunti lang daw ang nangunguha ng binga. Kailangan pa kasi ng kompresor para maabot ito. Ibig sabihin, gumagamit sila ng improvised plastic hosepipes para makahinga habang nasa ilalim ng dagat. Ang mga binga ay nakikita lalim na 20 to 50 meters karaniwan. Kaya ng katawan nila yung pressure ng tubig sa ganong lalim. So, yun yung dahilan kung bakit kaya nilang mag-survive doon.
Nocturnal feeders sa mga binga o sa gabi lang lumalabas sa kanilang lungga para kumain. Carnivorous snails din sila dahil kumakain sila ng maliit na suso, scallops at iba pa mga mollusk. Ang dami mong alam, Kuya Kim! Ang malaking shell ng binga, hindi lang nagsisilbing bahay na purong laman na pwedeng lantakan. Dahil kung swertihin, pwedeng bahay din to ng isang perlas na one of a kind. Sila yung isa sa mga snails na kilala na gumagawa din ng pearl. Kulay orange siya, katulad nung loob nung shell. Mellow pearl ang tawag sa perlas na ito. Dahil sa sobrang rare, tinatayang nasa 200 to 300 natural mellow pearls lang ang meron sa buong mundo. Noong 2023, isang maswerteng lalaki mula sa Thailand ang nakakuha nito sa suso. Nauulamin niya lang sana. Ang hatol na presyo ng mga eksperto sa mellow pearl, 1 million baht o 1.6 million pesos. Dami mong alam, Kuya Kim! Dito sa Pilipinas, nagkalat ang mga binga sa Luzon, Visayas at Mindanao. Meron tayong dalawang species ng binga dito. Ito yung Melo broderipi at ito yung Melo ethiopicus. Ito ay nakuha namin sa Ginyangan, Quezon. Ito naman ay idinonate sa amin at galing siya sa Basilan. Yan ang binga. May perlas man o wala, may tuturing pa ring swerte dahil sa presyo at lasa. Dami mong alam, Kuya Kim! Sa resort na to sa Palawan, merong mga bisita na hindi naka-check-in pero malayang pag-alagala. Kahit dun sa breakfast, dun sa restaurant, pwede sila. May kulat factor din. Lalo na kung nung first time na nakita namin. Bakit nga ba nandito mga bayawak na to? Ang bayawak ay kadalasang matatagpuan malapit sa tubig, ilog, lawa at mangrove dahil dito sila komportable at dito rin sila nanguhuli ng pagkain. Semi-aquatic kasi sila. Sanay sila sa lupa at sa tubig dahil dito mas madali silang makahanap ng prey at makaiwas sa panganib. Sa video na ito, nang naging guest ng resort na si Carla, ang giant butiki, para naka-vacation mode na naghahanap ng mapupwestuhan sa dining hall. Nung nakita ko yung mga bayawak, namangha ko kasi hindi ko akalain na ganun pala siya kalaki sa personal. Pag sa videos nakikita ko, akala ko mas maliit siya. Pero nung nakita ko, nung nagbe-breakfast kami, ang laki pala nila. Mahaba din yung buntot niya. Tapos yung dila niya din, mahaba din. Ang mga bayawak ay ectothermic o cold-blooded kaya kailangan nila ng init ng araw para maging active. Carnivorous ang bayawak, kumakain ng isda, daga, palaka, insekto at kahit itlog. Dami mong alam, Kuya Kim! Kwento ni Carla, tahimik at mukhang maamo naman daw ang mga ito. Pero nakakatakot at nakakagulat pa rin daw na makasalubong sila. Never na aatake sila or ano. Para lang usual na naglalakad-lakad lang around the area. Nakukitan nga raw ang ibang mga bisita, lalo pag nakikita nilang labas-pasok ang dila ng mga bayawak. Ginagamit ng bayawak ang dila nila para tikman ang hangin. Kinokolekta nila mga chemical signal sa paligid at dinadala ito sa isang special na organ na kung tawagin ay Jacobson's organ o vomeronasal organ. Kaya nalalaman nila kung may pagkain o panganib kahit hindi nakikita. Ito rin sigurong dahilan kung bakit naspatan nila agad si Carla na nagbe-breakfast. Siguro baka na-attract lang sila sa pagkain, sa breakfast. Sa mga pagkakataong ganito, maayos naman daw silang tinataboy ng resort staff. Pero mga bayawak na ito, hindi raw talaga guest kundi welcoming committee sa resort. Sila kasi mga OG na residente sa isla. Ito ang Palawan monitor lizard na may scientific name na Varanus palawanensis. Ang mga bayawak na ito may matatalas na ngipin at matutulis na kuko. Lumalaki din sila ng hanggang 2 metro. Hindi po nila sinasaktan, kaya po nagiging maamo yung mga bayawak. Binibigyan po ng importansya ng Discovery Coron yung bayawak doon sa kanilang resort. Meron po silang veterinarian doon sa resort na kapag meron pong sakit yung isang bayawak, hindi sila natunawan, na medyo nasobrahan sa pagkain. Yun po ay ginagamot ng kanilang veterinarian. Yun na po ang pinakahayop na namulatan namin dito sa aming barangay. Kaya po pinapangalagaan din namin.
May karapatan din sila mag-enjoy sa sarili nilang paraan sa lugar na sa totoo ay kanilang tirahan. Na-habituate na siya doon sa ganong sitwasyon na hindi sila kumikilos yung mga tao, hindi kumikilos ng mabibilis at hinahayaan lang siyang dumaan. Huwag tayong kikilos na masyadong mabilis na maaring ma-threaten siya. Dahil ito'y napakalakas na hayop, even though sabihin natin hindi siya ganong kalakihan. Ang jaw power niyan, malakas. Ang whip niyan, malakas. Ang resort talagang equip siya sa mga facilities. So, meron din silang standby na medical team. Hindi lang basta gumagala ang mga bayawak sa resort. May papel din silang ginagampanan sa kalikasan. Scavengers sila, kumakain ng patay na hayop, kaya nakakatulong maglinis ng paligid at mabawasan ang mga peste. Yung sa Palawan, I believe na kinategorize siya ng Palawan PCSD as an endangered species. Lagi natin tatandaan na irerespeto natin yung mga hayop na nauna doon sa lugar na yon. RA 9147 na nagpoprotekta ng mga hayop sa kanilang lugar at yung hayop mismo. Merong kaukulang parusa kung malabag natin yung batas na ito. Kaya kung mapasyal man kayo sa islang ito, huwag matakot o magulat kung ang sasalubong sa inyo, bayawak. Dami mong alam, Kuya Kim! At para naman sa KKK natin ngayong araw na to, si Kuya Kim ay isang plantito. Ang koleksyon ko ay mga palms at mga cycad. Isa sa mga rare na palm na pwedeng kolektahin ay ang Cocotrinax crinita o old man palm. Kaya tinawag na old man palm para siyang matandang lalaki. Nyog siya, pero meron siyang balahibong ganito. Para pag plantito ka, maliliit lang ang nakikita mong ganyan. Bihira ka makita ng ganito kalaki. So very rare to. Para sa mas mahabang kwentuhan at dagdag kaalaman, panoorin ang Dami Mong Alam Kuya Kim extended episode sa GMA Public Affairs YouTube channel. May mga kwento rin ba kayong viral worthy? Just follow our Facebook page, Dami Mong Alam Kuya Kim, at ishare nyo doon ang inyong video. Ano malay nyo? Next week, kayo naman ay sasalang at pag-uusapan. Hanggang sa muli, sama-sama nating alamin ang mga kwento at aral sa likod ng mga videong nag-viral dito lang sa Dami mong alam, Kuya Kim! At Dapat May Root.